Kasi ang sinasabi, in the future, lulubog naman talaga. Bumababa kami. Ang Malabon ay bumababa every year. Yes, number one problem talaga yan simula noon pa ng Malabon ang pagdating sa pagbaha. Lalo na syempre pag-ulan kasi magkadugtong yan eh. So once kasi na nagkaroon ng matinding pag-ulan, aasahan mo na ang Malabon ay ang lugar sa Pilipinas sa number one na talagang binabaha. Tumanag bagyo po. Dati hindi inaabot yung bahay namin eh. Ngayon, inaabot na ng tubig baha yung loob ng bahay namin. Kahit mataas na yung flooring ng bahay namin. Yung worries ko yung pagbaha, syempre yung baka tataas yung tubig, kaya gumagawa na rin kami ng way kung paano masolusyonan yan. Kumbaga nakahanda na yung mga drum, mga balde. So, ako nung bata pa ako, na-experience kong lumusong at maligo sa baha. So, doon naliligo yung mga bata. Kasi childhood experience din and memories. Yung bagyong Undoy, number 1, 2009 yun eh. Bago kasi ako pumunta ng abroad nun, yun yung naranasan ko rito. Tapos nakakita ko na sa TV yung mga tao lumalangoy. Naging bewang yung baha dito sa loob ng bahay namin. As in, pinasok. Ngayon, pag sobrang taas ang lakas ng ulan, tapos sumabay pa yung high tide, kahit ito pinapasok, kahit pinataasan ko na siya. Hindi. Ang Malabon kasi is meron kaming water concessionaire, Maynilad. So, ang mga residente dito ay sineservisyohan ng Maynilad. So, may times lang na nagkakaroon ng problema sa tubig if in case masira yung linya, nasira yung tubo, may pagkakataon yung isang lugar ay binaha, may mga pagkakataon pinapatay yung linya nila ng tubig kasi ayaw nating makontaminate yung linya ng supply papunta sa mga kabahayan. Ako si Mark Lloyd A. Messina. Ako yung chief ng City Environmental and Natural Resources Office ng Malabon City. So yung mga drainage system kasi namin dito, medyo masasabi natin outdated na. At given si Malabon nasa pinakamababang parte ng Metro Manila. So yun yung dahilan kung bakit pag may mga malakas na ulan, binabaha kami. Recently, naapektuhan kami yung pagkakasira ng navgate ng Nabotas. Tapos sinabayan pa ng bagyo, so lubog kami. Itong buong City Hall, lubog. Lubog to. Apektado kami ng high tide. Nawawala yung tubig paggabi. Pagising mo ng umaga, bewang na bangka ang ginagamit dito. Nung nasira yung navgate. Pero after noon, wala na. Tapos pumping stations naka-install all over the city para i-pump out yung tubig kung sakali mang umulan ng malakas. Yung tubig ulan, yes. Yung pagbaha, yes. Sobrang dami. Pero pagdating kasi dun sa usage, para dun sa, kunyari, pangkain, di ba? Kasi ginagamit yung tubig para sa pagluluto ng tas yung pangligo, doon nagkakaroon ng problema dahil yung supply ng malinis na tubig, medyo may kakulangan. Isa kasi nawawalan ng tubig sa gabi. Yun yung nagiging isa sa problem din. Siyempre pagbukas, siyempre walang yung gripo. Tapos bigla nagkaroon ng tubig, nakatulog. So, yun yung napapabayaan yung kaya minsan tumataas yung bill namin. Yung mga ganitong problema namin na mga syempre may mga nanay din na sinasabihan ko bilang isang nagmamalasakit na residente. Sinasabihin ko sila na kung paano mag-conserve ng water. Pag tag-ulan, gumamit sila ng drum, isahod nila tumutulong sa bubungan. May mga instances na pag may maulan, talagang ipon sila kahit papaano daw pambuhos daw sa banyo, gano'n.
Tapos yung sa aming community garden and MRF, meron kami mga drum doon na iniipon namin yung tubig. Kasi minsan dumadating yung time na mahina yung daloy ng tubig. Syempre may mga pananim tayo at gulay na kailangan talagang itubigan. Ayun yung ginagamit namin pandilig. Pagdating naman sa ganito, pag umuulan, so meron kaming pinapractice po sa bahay pag yung naglalagay kami ng planggana or drum sa labas ng bahay and iniipon yung tubig ulan. At least meron tayong nasasave na tubig na immediately pwedeng magamit at masustain kahit sa ilang araw lang.